Magandang hapon mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Basak, Lapu, Mandaue City. By the way mga kababayan, magko-comment po tayo tungkol dito sa batas na ginagawa ng mga alam niyo mga kababayan. By the way mga kababayan, bago tayo magpatuloy, so hihingin ko ang iyong hingi sana ako na sa inyo na kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating mounting channel, subscribe naman, palike at share ang ating video para madagdagan ang ating mga subscriber. At by the way mga kababayan, comment tayo dito. Sa palagay nyo mga kababayan, itong batas na ginagawa ngayon ng mga congressman, itong tuwad kung ito ba ay tama? Batas ba ito o panghaharas ng ating dating? Para sa akin mga kababayan, itong batas na ito, wala na itong kabuluhan. Lahat nandyan na sa batas. Ang gusto ko na gawin sa batas mga kababayan, ang gusto ko yung gawin nila na gumawa sila ng batas na papatayin, bibitayin ang mga taong kurap. Diba? Yun ang pinaka magandang batas na gagawin nila. Abiba ako dyan mga kawan. Talagang ipagpalaban ko yan kung gagawa sila ng batas. Kung sino mang matapang congressman dyan na gumawa ng batas, i-revise ang batas doon sa kamatayan kung sino man ang taong kurap. Pero kung hanggang walang batas ng ganyan mga kababayan, mga congressman talagang hindi gagawa at gagawa yan. Hindi gagawa yan. Bakit? Gumagawa ka ng batas ng ganyan tapos kurakot ka, ikaw una ang mamamatay. Diba? No, totoo yan. Ikaw una ang mamamatay kung gumawa ka ng batas tapos kurakot ka nga opisyal, talagang mamamatay ka. Ikaw ang mauna. Diba? Kaya ganyan na tayo ngayon. Kaya ganyan tayo ngayon mga kababayan. Kung ikaw ay loko-loko, siguro ikaw talaga ang unang mabibitay. Hinahanap mo ang iyong kamatayan, ikaw ang gumagawa ng batas. Pero walang congressman na gumagawa ng ganyan. Sa totoo lang. Gumagawa ka, yari ka. Tingnan mo kapag restore ang batas na yan. Kaya ganyan tayo, ganyan ang tao tapang kasi kapag nakulong, illegal drugs, bitay. O ganyan. Kasi yung mga taong ganyan, sasabihin nila, okay lang makulong, patuloy pa rin ang negosyo kahit nandun ako sa kulungan, makukuha pa nila ang parang laya lang, parang laya lang na diskarte at may gwardiya pa, di ba? Habang patuloy ang kalang negosyo. Saan ka makakuha ng ganyan? Only in the Philippines mga kababayan. Hanggat mga politiko, hanggat itong mga congressman na ito hindi gumagawa ng batas ng ganyan, ay talagang walang mangyayari sa ating bansa. Wala talagang mangyayari. At itong batas na ginagawa, wala itong kwenta. Paano mo maikwenta yan? Ni korupsyon, hindi ka nakakita. Kasi nandyan ang galing sa kanila. Kaya kung gagawin nila yan, mismo sila una sila mabibitay kasi mismo sila walang liquidation ng kanilang ginagawa. Una sila mabitay mga kababayan kasi mismo sila walang liquidation ng kanilang ginawa. Tapos mag-imbestiga parang mas marunong pa sa kuwa. Mas marunong pa sa kuwa pag nag-imbestiga. May liquidation. Kahit confidential pan, iimbestigahan para lang kung makita anong ginagawa. Na confidential nga Meron bang confidential na ipaalam mo ang ginagastos dahil sa peace and order yan? Peace and order ang pera na ginagastos sa confidential fund. Paano mo masasabi? Anong klaseng peace and order? Loko-loko. Kung anong klaseng peace and order. Di yung mga taong gumagawa ng kalukuhan,
ipapa-aresto ang wali. Naka-arestuhin yan. So, sabihin pa ninyo anong confidential, anong mga line item. Loko-loko ang klaseng ganyang mga katanungan. By the way mga kabayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo. Maraming salamat po mga kabayan. God is good all the time. God is fetching your inyong tanan mga kababayan.